Try natin start. Ayan. Okay. Starting na po siya. At good na good. Welcome back sa aking video tutorial mga kadeoy. Bali ngayong araw po ay gagawa po tayo ng DIY motorcycle battery, no? Bali ito po ay request ng ating viewer, no? At pinagbigyan po natin. Bali ito po ay gawa sa LiFePO4 battery, kaya napakaganda po nito. Ang isa pang kinagandahan pa po nga nito ay mas mura siya kaysa sa mga branded na mga battery, no? Tapos recommended ko siya sa mga motorcycle, sa mga scooter at saka sa tricycle, ano? Tapos, ang kinagandahan pa nito ay safe siya, mga ka-DIY, dahil meron siyang BMS, ano. Sana may matutunan ko po kayo sa aking tutorial, mga ka-DIY. At huwag niyo pong kalimutan mag-like at subscribe para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video, ano. Maraming salamat po. Magsimula na po tayo. Alright mga DIY, bago po tayo mag-umpisa ay isa-isahin po muna natin ang mga kailangan natin para sa ating DIY motorcycle battery, no? Bali ang una po ay itong YT4L na battery case. Ito po yung gagamitin natin lalagyan ng ating battery, na gagawin. Bali nabili ko po ito sa Lazada at pasag na siyang dumating, kaya medyo disappointed ako, pero ito pa rin po gagamitin natin, ano? Pwede pa naman siya. Ang sumunod po ay itong wire na 12 AWG. Ayan po, ano. Bali ang available sa akin ay black na color, pero okay lang yan. Tapos ito gagamitin natin mamaya sa positive output, ano. Tapos yung gagamitin natin pang connect, dahil wala tayong tabbing wire, ay itong battery terminal. Yan po gagamitin natin pang connect dyan, pang series, no? Tapos ang sumunod po ay itong BMS. Ito po ay 50 ampere. At ang kagandahan dito mga DIY ay 2-in-1 na siya. Ayan, no? 2-in-1. Ibig sabihin ng 2-in-1 ay BMS na siya, may kasama pa siyang active balancer. Ayan, bali may balancer na po nakasama, kaya hindi na po tayo maglalagay ng balancer mga DIY, no? Ayan. Bali ginawa po ito para sa mga pang motor talaga, pero pwede mo rin siya gamitin sa ibang purpose, ano? Sa mga solar setup pwede mo rin siya gamitin kasi 50 ampere po ito. Mataas din po ito, no? Pero sa LiFePO4 mo lang po siya pwedeng gamitin. Okay mga DIY. Tapos ang next naman po ay itong LiFePO4 battery na cylindrical. Ibig sabihin ng cylindrical ay ayan, pabilog siya. Yung nabibili kasing iba na LiFePO4 ay prismatic, mga palapad po yun, mga malalapad. Bali ito po ay cylindrical po ang gagamitin natin. Tapos ang connection po na gagawin natin ay series. Ibig sabihin ng series mga DIY, ang papatong po ay yung voltage niya, hindi po yung capacity niya. Bali ang isa po nito ay may capacity na 6,000 mAh, ano? Ngayon series po ang gagawin natin, kaya hindi po magpapatong yung ano niya, capacity. Kasi kapag series, positive, negative, yan po magkasama, no? DIY, bali papakita ko po sa inyo para malinaw mga DIY, para lahat tayo ay alam. Kuha tayo ng voltmeter. Ito set lang po natin ng 20 volts na DC, no? Itong voltmeter natin. Taba, yan. Yan mga DIY, bali pag nag-iisa pa lang po yung battery natin, ang voltage niyan ay eto 3.35. Ayan mga DIY, no? Pag nag-iisa pa lang ang battery natin. Ngayon pag siniris natin yan,
Ayan, pagdodoktongin po natin yung positive at saka negative. Magiging ayan na mga DIY, magiging 6.69 na siya. Ayan, dalawa na yan. Tapos isi-series pa po natin isa. Ayan mga DIY, series na natin isa. Magiging ayan 10 volts na mga DIY. Tapos sisiris na natin yung pang-apat. Yan, pang-apat na tayo mga DIY, no? Para makita-kita niya gagawin natin. Ito dapat ang maging output mamaya ng gagawin nating battery, no? Yan, 13.35. Yan yung sinasabi ko sa inyo ka-DIY, ano? Series connection. Ayan siya. Bali, ang gagawin natin ay pagkakasyahin siya natin dito, no? Mga ka-DIY. Para mapagkasya yan, ay iibahin lang po natin yung posisyon nitong mga cell na to. Tapos, ang gagawin natin, i-connect natin siya gamit ito, no? Para mapagkasya natin siya dito. Papakita ko naman sa inyo kung paano. Yan, mali na mga ka-DIY, no? Bali, pagka bumili po pala kayo sa Lazada nito, ay may kasama na eto, mga bolts and nuts, ano? Tsaka mayroon na rin yan, no? Tapos ilalagay ko po yung mga parts na binili ko dito sa yung link po no, sa description ng aking video, para di na kayo mahirapan maghanap, or pwede kayo maghanap kung gusto nyo sa ibang platform, ano? Mas mura, mas maganda, pero dapat quality, no mga DIY. Ngayon ang gagawin ko ay iayos ko muna yung battery, no mga DIY. Basta ganito yung connection na gagawin natin, ano? Positive, negative, positive, negative, positive, negative, ano? Tapos ito yung main positive, main negative. Okay? Tapos mamaya ituturo ko sa inyo kung paano ikabit tong BMS, pero papaliwanag ko na rin sa inyo, baka mamaya mahirapan din kayo intindihin. Ganito lang siya, no? Bali, itong BMS natin ay may 5 wire, no? Yung negative dapat sa main negative. Ayan, dito natin ko-connect. Yung sumunod sa black wire na yan ay ito, positive, dito yan sa pagitan nito. Dito yan sa pangalawang cell, ano? Yung pangatlo dapat sa pangatlong cell din, ano mga DIY. Diyan natin siya i-connect, pangatlo. Yung pang-apat dapat sa pang-apat din, mga DIY. Yung pang-5 sa dulo, yan dapat sa dulo din, ano? Positive. Yun lang ang connection nito mga DIY, kaya madali lang siya ikabit, ano? Kaya mamaya papakita ko rin naman sa inyo kung paano siya i-connect, ano? Okay? Bali, iano ko po muna to, ititip ko lang siya, ipoforma ko lang po muna yung battery. Alright mga DIY, ayan, na-tape ko na po yung battery natin. Ginamitan ko po siya ng Kapton tape para maganda yung posisyon niya. Bali pa square po yung ginawa ko. Ayan, Tapos yung connector po na gagamitin natin, itong battery lag, ay nilagyan ko na rin po ng wire na maliit. Ayan, pinagdoktong ko na po yan. Bali yan po ay 12 AWG wire, pinutol ko lang, tapos kinonekta ko dito sa ginawa kong battery lag, Ayan yung connector natin gagamitin. Pero kung meron kayong tabbing wire na available or mabibili, kung may budget kayo, ay yun na lang po ibili nyo. Eto, bali DIY lang po yung ginawa ko, Okay mga DIY, madali lang po siya. Hininangan ko na rin po pala para maganda connection. Ayan. Tapos pati itong wire na main kakabit natin sa main positive at saka main negative, nilagyan ko na rin po yan. Basic lang po yan mga DIY ilagay, kaya hindi kayo mahirapan. Tapos naglagay na rin po ako ng palatandaan dito sa gagawin kong main negative at saka main positive. Diyan po tayo kukuha ng 12 volts connection,
Yan, dyan dito. Pwede rin po kayo dito mamili. Ayan, oh. Kung gusto nyo dito, kung nasa kabila yung negative, kabila yung positive. Ayan, bali wala pa po tayong ginagawang connection, ano. Tapos, dito na po tayo magsimula. Ngayon, itong main positive ay main negative natin, pagko-connect na po natin dito. Ayan yan. Pagko-connectin natin dalawa na yan para unang series po yan, ha. Pang 6 volts. Bali 3 plus 3, 6 volts po yan, dalawa na yan. Pag pinag-series po natin. Okay. Series na po natin. Yan mga kadiway, no? Series na po natin. Bali yung size po nito ay size 7. Pwede nyo paghigpitan yan. Yan, na-series na natin mga kadiway. Bali ang output ng dalawa na yan ay 6 volts. Papakita ko po sa inyo. Series na po natin yan. Ito yung may negative, ito yung positive na. Ayan mga kadiway, 6 volts na yan. Ngayon, ang next natin ay, dahil ito na po yan, dito na po tayo sa kabila. Sunod tayo dito. Ito, dalawa na to, no? Okay mga kadiway. Ito, tuntunin nyo lang po yung positive nitong negative. Ayan na po yung sunod nyan. Okay. Tuktungin na rin po natin yan. Series na natin. Yan mga kadiway, no? Okay, may inip sa video ko dahil tinuturo ko rin po yung strategy ko. Ayan. Pero yung mga basic po ay hindi ko na po pinapakita, pero ipinapaliwanag ko naman po sa inyo kung paano ginagawa ko sa mga basic na ginagawa, no? Ayan mga kadiway, no? Ito yung main negative natin. Tapos na-connect na natin yung 6 volts. Sumunod na po ay nasa pang 9 volts na po yan, pero ang kakalabasan po niya ay 10 volts. Okay, check po natin kung tama yung connection natin. Ito, positive. Dito na po tayo kukuha ng positive. Okay, dapat po ay 10 volts na yan. Ito yung main negative. Ayan na, main negative. Tapos ito na yung positive nya. O ayan mga kadiway, 10 volts na siya, oh. Okay, ngayon yung huling isi-series natin ay itong pang 12 volts natin. Okay, tuntunin lang po natin ulit yung connection. Main negative, ito 6 volts, 10 volts. Ito na yung huli. Ito na po sa main positive natin. Dito na, papunta na tayo sa main positive. Pagkukonect na natin mga kadiway, no? Okay, mga ka-DIY, mag-ingat po kayo sa connection na ginagawa natin dahil pag nagdikit po yung dalawa na yan ay mag-spark po yan, ano? Kaya ingat-ingat po kayo, no? At lagi nyo i-check yung connection nyo, kasi pag nag-spark yan ay possible na masira yung battery or merong ma-discrash yan. Ayan, ha? Okay, okay na po tayo sa connection. Double check lang po natin. Bali ganyan po yung ginawa natin, ha? May negative, positive, negative, connect dito, positive, negative, tapos positive, negative. Nag-gets nyo ba mga ka-DIY? Yung connection na pinaliwanag ko kanina sa inyo nung una ay ganun lang din po yun. Bali ang ginawa lang po natin ay
Ipinwesto lang po natin, tapos naglagay tayo ng connector. Ngayon dapat ang voltage na nito ay 13 volts ano. Dito po tayo kukuha ng main positive, dito ay main negative. Okay mga ka-DIY, ayan na siya oh. Goods na po yung connection natin, nakagawa na po tayo ng 12 volts. Ayan mga ka-DIY, bali ang next naman po natin ay magkakabit tayo ng BMS no. Tapos ikakabit na rin po natin tong mga wire na to, kasi dyan tayo kukuha ng connection ano. Okay, hahanapan ko lang po muna ng pwesto yung BMS bago tayo magsimula maghinang ano. Pero yun lang yan mga DIY no, basic lang po. Tapos yung connector, kung may pambili po kayong tabbing wire ay yun na lang po ang bili nyo no. Pero kung gusto nyo mag DIY ng tulad na ginawa ko ay madali lang siya. Tapos 10 ampere po itong battery lag na ginawa ano, ginamit natin 10 ampere. Pinag-connect lang po natin, kaya madali lang siya. Okay, next na po tayo. Alright mga ka-DIY, magkakabit na po tayo ng BMS. Bali hinugot ko po muna yung BMS nito dito sa kanyang connector dahil mamaya pa po natin siya kakabit. Dito tayo mag-umpisa sa wire nya. Bali ang gawin po natin ay ayan, totoo sa inyo, etong itim po ay sa main negative ano. Ayan, duktong natin sa main negative. Ito po yung ating main negative. Ayan yung B minus na yan, ihinang po natin yan dyan ano. Sa paghinang, lagyan lang po natin ng soldering lead. Yan mga DIY no. Tapos duktong na po natin yung negative. Ako ayaw pumakat mga ka-DIY. Ngayon gagamit tayo ng pinagbabawal na technique. Doon natin ilagay sa terminal lag, doon natin i-connect ano. Ayan mga DIY oh. Nailagay na natin sa terminal lag. Okay, ganda na po yan. Tapos ang sunod naman po ay, di ba yan na po yung may negative, sunod naman po yung pangalawang wire. Ito na po tayo. Yan po ay sa unang series sa 6 volts. Dito po yan ano. Tutunin nyo lang po yung pangalawang ina natin ginawa. Ayan, ito yung may negative, ito yung pangalawa. Duktong lang po natin dyan. Yan mga ka-DIY no, pangalawa na po tayo. Ganyan natin ang LED para mabilis pumakat. Okay, okay. Yan mga ka-DIY ang ano na rin siya, nakapwesto na. Ngayon doon tayo sa pangatlong wire. Ito sa pangalawang series na ginawa natin ano mga ka-DIY. Bali yung pangalawang series ay ito dito no, sa 9 volts. Okay, lagyan lang din natin ng LED. Okay, yan mga ka-DIY no. Tapos yung pangatlo doon sa may pangatlong series po natin na ginawa. Yan mga ka-DIY, pangatlong series. Ito na po yan, ito.
Okay. Pakikita ko rin po pala yung diagram nito para di kayo mahirapan, ano. Madali lang naman siya. Yan mga DIY. Sa pangatlo na tayo. Sunod ay doon na tayo sa main positive. Ito yan mga DIY, main positive. Ito, no, yung pinaka positive nya. Lagyan lang natin ng LED. Ay, di po makata. Hanapan natin ng pwedeng pagtagyan niya. Yun. Remain positive. Yan mga DIY. Tapos na po yung pag-wire natin. Tapos iayos nyo lang muna to mga DIY, no? Iayos ko muna bago tayo pumunta sa second step, ano? Iayos ko lang ang wire. Medyo magulo eh. Wait lang, ha. Alright mga DIY, naiayos ko na po yung wire. Ayan, no? Pinutol ko na lang po yung iba kasi masyadong mahaba. Tapos dinuktong ko ulit. Pero yung wiring ay ganun pa rin, wala akong binagawa, no? Itinuro ko pa din po kanina. Tapos itong may negative po natin na wire ay pinadaan ko po dito sa kabila, oh. Pinalusot ko kasi may purpose po yan. Ayan, oh. Yan yung wire nyan. Pinalusot ko po dito sa kabila. Yan po yung main negative natin. Tapos ito yung main positive. Okay, next po natin ay ikakabit na po natin ito, no? Pero bago natin ikabit ay lagyan po muna natin itong insulator paper, no? Para maganda yung pagpwestuhan natin ng ating BMS. Ayan. Tapos ayan, ilagyan ko na po ito ng double sided tape. Okay, double sided tape. Tapos pwesto na po natin. Yan, gitna lang natin mga DIY, no? Para pagka pinesto natin sa box ay hindi siya sumabit. Gitna lang. Ayan, tapos dito sa may ano natin, BMS na may balancer ay kung napapansin nyo, ito yung B-. Diba ito po yung main negative natin. Ito po yung main negative natin. Dito po natin yung i-connect ng mga DIY sa B-. Tapos dito po tayo kukuha ng output sa P-. Yan, malinaw mga DIY. Dito po natin i-connect itong main negative dito, no, sa B negative. Tapos dito na po tayo kukuha ng P negative. Dito po tayo kukuha ng output sa negative, ano. Tapos yung positive natin ay rekta lang po siya, no. Bali ang dadaan lang po sa BMS ay itong negative natin, ano. Okay, yan na po natin. Pwesto na po natin siya dito sa BMS. Sukatan lang po natin, no. Hindi siya masyadong mahaba, no. Okay. Yan. Tapos lagyan na po natin ng soldering lead itong negative. Dito po medyo matatagalan tayo dahil 60 watts lang po yung panghinang na ginamit natin. Maganda po kasi pagka ganitong kakapal na wire,
100 watts yung gamit nyo. 12 WG po kasi to, makapal tong wire na to, no? Kaya matagal siya maghinang. Tapos maglagay na rin po tayo dito sa ating BMS ng soldering lead. Okay. Yan mga ka-DIY, no? Tapos ipakat na po natin itong main negative. Yan mga ka-DIY. Lagyan na natin to ng LED. Mapakat na po siya. Yun lang, ganyan lang naman po paghinang yan mga ka-DIY, no? Mapakat po siya. Gandaan niyo po yung pagkakahinang para ganda po yung connection. Okay. Double check na po natin. Okay, pumakat na siya mga ka-DIY, ano? Ayan, oh. Goods na siya. Okay, tapos pagkapakat po natin yan ay teka mga ka-DIY, medyo nag-init po pala yung board natin kasi masyado nating itinagal na pakat yung itong main negative natin. Palalamigin po muna natin itong board. Ayan, nag-iinit. Random ko mga ka-DIY na mainit yung board. Bali mamaya next natin papakat na po natin to, ano? Palalamigin ko lang po muna. Okay. Alright mga ka-DIY, bali ito na po yung kinalabasan ng ating DIY motorcycle battery, no? Bali kanina po ay in-skip ko po dahil nag-init po yung board natin. Ngayon ay inilipat ko po kanina yung wire. Ayan, ilipat ko lang po para medyo malaki space dito. Tapos inilagay ko na rin po yung wire ng P negative para sa output, ano? Tapos idinikit ko na po dito, kaya hindi ko po pinakita dahil medyo mahirap. Natagalan po ako ipakat to, no? Nung nakakamera po ako, kaya ang ginawa ko ay ipinakat ko na po nang walang camera. Nahirapan po kasi ako kapag may camera. Pero ayan, wala naman po na bago. Kumbaga yung kanina idinikit ko lang po ito nung bago ko i-skip, tapos nilagyan ko lang po ito ng wire, tapos ikinonect ko na po dito sa positive, ay sa negative, dito sa terminal positive. Ayan, terminal negative, positive, nilagay ko na po, pero wala pong papong connection yan. Ngayon dapat pag inilagay na po natin ito, sige, pakita ko po muna. Habang di pa po nakasaksak yung BMS mga ka-DIY, wala pa pong connection yan. Ayan. Ayan mga ka-DIY, ganun, may connection na agad, dapat wala pong connection yan. Pero ayan, naka low voltage pa po siya, kumbaga low bat siya. Tingnan natin pagka pinakat na po natin yung BMS, at saka dapat umilaw po yan para mag-balance. Okay, dapat po maging 13 yung voltage yan.
Ayan ang mga ka-DIY, umilaw na po yung balancer tsaka BMS. Ayan, dapat ang output nyan ay mag 13 yan kasi nakalobat dapat po ay mag 13 yung output nito. Ayun mga ka-DIY, goods na. Bali kanina pag di nakakonect yung BMS, naka low voltage po siya, disconnected po yun, wala pong output na lalabas. 12.8 po, ibig sabihin disconnected po yun. Kahit subukan nyo po maglagay ng load ay hindi po gagana yun kahit may voltage. Ngayon gagana na po dahil 13.35 na po siya. Yan yung high voltage nya na pinaka normal na voltage nya. Okay, bali ang next natin ay ilalagay na po natin dito sa ating box, setup lang po natin, tapos go na po tayo sa testing. Ayan mga ka-DIY, okay na po yung connection natin. Dito po yung negative kasi pagka over voltage na po yan ay kakatok po ng ng BMS, tapos pagka over discharge naman po ay kakatok din ng BMS. Siya yung magpoprotekta sa ating battery para hindi mabilis masira. Okay, go na po tayo sa paglagay nitong sa battery. Tapos punta po tayo sa testing. Tapos mga ka-DIY, bago nyo po pala isil dito, dagdagan nyo po ng mga protection, yung mga open area. Kagaya nito, lagyan nyo po ng mga protection yan para iwas sa pag-spark. Lagyan nyo po ng mga tape, ganun. Tapos kung ano yung pwedeng para maiwasan. Tsaka ito rin, ito, lagyan nyo rin po yan ng mga tape para iwas sa pagdikit ng negative positive. Okay mga ka-DIY, selo po muna natin dito sa ating box. Alright mga ka-DIY, dito po natin tetestingin yung ginawa nating battery sa aking Honda Click na 150. Ayan, balik kinabit ko na siya. Ayan na po siya. Ngayon, start muna natin. Susian natin. Ayan o. Bali may voltage po tayo na 12.1. Okay. Try natin start. Ayan o. Okay. Starting na po siya. At good na good. Yan, bali ngayon pa lang po siya nagcha-charge yung battery. Okay, patayin po natin ulit. Susayan natin ulit. Okay, start natin. Ayan o. Good na good siya mga ka-DIY, Ayan. Tapos check nyo kung nagiinit yung terminal lug. Ayan, okay naman siya, di naman siya nagiinit. Working na mga ka-DIY, Okay, papandarin ko po muna to hanggang maka full charge po. Okay. Basta tayo mga ka-DIY, Alright mga ka-DIY, bali ang pag-usapan naman po natin ay yung presyo na naubos ko dito sa aking DIY motorcycle battery. Bali yan po, ipa-flash ko po sa screen. Yan po yung naubos ko dito sa aking DIY halos mura lang po siya kung tutuusin. Tapos ang kinagandahan pa nito ay safe po ito dahil ang full charge po ng ating ginawang battery ay 14.6 voltage. Safe po ito sa mga motor natin. Bali yung mga charger po ng motor ay umaabot po ng halos 4.3 kapag ka umaandar. Yung iba po nga po umaabot ng 14.5 yung voltage ng kanilang charger. Kaya safe pa rin siya, pasok po siya sa parameter. At yun mga ka-DIY,
dahil nasa dulo ka na ng aking video, tanong ko lang sa'yo, nakapag-comment ka na po ba dito sa aking tutorial na to? Kasi may pinamimigay po ako dyan na DIY emergency light, ano? Kaya sana napanood mo na ito at nakapag-comment ka. At yun lamang po mga ka-DIY, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga susunod ko pang video, ano? Maraming salamat po.